suporta si Chief Justice Renato Corona sa mga kritiko ng Korte Suprema. Tila napuno na raw ang salok dahil bukod sa panggigipit umano sa budget ng mga korte, may banta pang impeachment ngayon sa mga maestrado. Nakatutok si Lia Manyala. Bago kayo tumira, bago nyo tirahin ng Supreme Court, pag-aralin nyo muna yung kaso. Huwag yung tira ng tira na kung ano-ano binabatikos nyo na hindi nyo naintindihan yung kaso. Ito ang matapang na buwelta ni Chief Justice Renato Corona kahapon sa sinabi ni Bayan Muno Party List Representative Teddy Casino na pwedeng ma-impeach ang mga maestrado sa ginawang pagbawi ng Korte Suprema sa naunang desisyon ukol sa kaso ng mga flight attendants ng Philippine Airlines. Pero sa pagharap ni Corona sa Philippine Judges Association Convention sa Makati City kanina, muli siyang bumanat sa mga kritiko ng Korte. Puno na raw ang salop nila. Let not those who pervert democracy and the Constitution for their selfish political ends mistake our judicial decorum, silence, and dignity as signs of weakness. I say to them here and now, enough is enough. Kung tutuusin daw, masahol pa sa panahon ng martial law ang nararanasan nilang anyay pambabastos ngayon. Never before has the entire judiciary, even in the days of martial law, been subjected to so much disrespect and lack of civility from sectors we sincerely consider to be our partners in nation building. I mince no words, and I speak of nothing else but the insidious attempts to undermine, destroy even the independence of the judiciary. Isa pang sama ng loob ni Corona, dalawang magkasunod na taon na raw ginigipit ang budget ng mga korte. Sa 2012 budget nga ng Judiciary, 2 billion pesos ang inilipat ng Department of Budget and Management sa Miscellaneous Personal Benefit Fund. Kaya isang black protest ang ginagawa ng mga empleyado ng korte tuwing Lunes, pero depensa ng palasyo. It's not an attack on the judiciary. Chief Justice Corona should not confuse that issue on the budget. The Supreme Court brought it upon themselves if there is an attack on their credibility because of the FASAP case. We did not do anything here. Umpisa pa lang tila maasim na ang relasyon ni Corona sa Administrasyong Aquino. Matatandaang hindi kay Corona nanumpa si Aquino bilang Pangulo, taliwas sa nakagawian ng mga naunang Pangulo na sa Supreme Court Chief Justice. Kinwestiyon kasi ni Aquino ang pagtalaga kay Corona bilang Chief Justice ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong May 2010. Nilabag daw ni Arroyo ang election period appointment ban kung saan hindi pwedeng mag-appoint ang Pangulo 2 buwan bago ang eleksyon at hanggang June 30. Makailang beses ding bumoto si Corona kontra sa mga issue na sangkot ang Malacanang o ang Pangulo. Isa siya sa bumoto para ideklarang illegal ang unang executive order ni Aquino na bumuo sa Truth Commission para imbestigahan sana ang umano'y anomalya ng Arroyo government. Sa Hacienda Luisita case, ang posisyon ni Corona ay ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka. Pero paglilinaw ni Corona mula noon, hindi siya namemersonal at may basehan ng mga desisyon at boto niya. Sa isang text message naman, hinamon ni Casino ang Supreme Court na tigilan na ang pagbabago-bago ng isip sa kanilang mga desisyon kung gusto raw nitong irespeto sila ng publiko. Sagot ng Chief Justice. The judiciary has no power of the sword, nor power of the purse. But it will not hesitate to use the power of the pen to strike down what is illegal, unconstitutional, and patently immoral. Right is right, wrong is wrong. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras.